Ikaw ay nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80 km kada oras nang biglang may isang batang tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmamaneho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang brake. Ano ang kahulugan ng simbolo na pangtrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay informasyon. Ang tamang sagot, letter B. Nagbibigay babala. Ano ang kahulugan ng simbolo na pangtrapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. Ang tamang sagot, letter A. Nagtatakda o nagbabawal. Ano ang mga code na DL o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi professional ng maliit na sasakyan? A. 1-3, A. A1, D. Letter B. 1-2-4-6, A. A1, B. B1, B2, BE. Letter C. 1-5, A. A1, CE. Ang tamang sagot, letter B. 1-2-4-6, A. A1, B. B1, B2, BE. Ano ang kailangan mong suriin upang magkaroon ng maayos na pagtingin sa paligid habang ikaw ay nagmamaneho? A. Tamang pag-ayos ng upuan ng driver at mga salamin sa gilid at likuran. B. Buksan ang mga bintana. C. Lahat ng ilaw ay malinis. Ang tamang sagot, letter A. Tamang pag-ayos ng upuan ng driver at mga salamin sa gilid at likuran. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat kang huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manabela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manabela. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal na mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyan na pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay ng daan. C. Kumaway sa mga sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot, letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay ng daan. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng DL na may otoridad na magmaneho ng manual transmission o MT ay hindi pinapayagan na magmaneho ng sasakyan na automatic transmission or AT. B. Ang driver na may hawak na lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak na lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng automatic na transmission.
Ang tamang sagot, letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng automatic na transmission. Sa normal na traffic violation, sino ang maaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente or enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino basta ang paglabag ay nakapaloob sa Republic Act No. 4136. Or C. Kahit sino basta enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot, letter A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Alin ang maaring makapagpawala ng iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Paglinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot, letter B. Pagtingin sa mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. Alin sa mga sumusunod na aksesory ang pinag-uutos na may panatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina. Ang tamang sagot, letter B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at maghintay ng go signal pagkarating sa intersection. B. Para malaman ang speed parating sa obstruction or intersection. C. Para mas agresibo. Ang tamang sagot, letter B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niyang mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Bumalik sa original na lane ng maingat. C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Ang tamang sagot, letter B. Bumalik sa original na lane ng maingat. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan pa ang takbo at makipagkarirahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. C. Biglang magpreno. Ang tamang sagot, letter B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake. B. Headlight switch. C. Busina. Ang tamang sagot, letter A. Parking brake. Upang mabawasan ang pinsala sa iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Pumreno sa maayos na oras. B. Gumamit na makitid na mga kalye. C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno sa maayos na oras. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomendang bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomendang bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomendang bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot, letter B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Ano ang pinakamabuting alituntuning pagkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho?
A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Magkano ang parusa sa unang openso sa pagpapasakay sa harapang upuan sa batang 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 1,000 pesos. Ang DL ay para sa driver's license samantalang ang VIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very important non-professional driver. Ang tamang sagot, letter A. Vehicle Identification Number. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa tollway na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Ang tamang sagot, letter A. Sa tollway na intersection. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag. B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan. C. Nakaparada. Ang tamang sagot, letter C. Nakaparada. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno ang mga lugar maliban sa puwang na may marking taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang mga espasyong ito kapag puno ang ibang lugar. B. Pwede mong gamitin ang espasyong ito may kapansanan man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Pumapasok ka sa lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Nakita mo ang yellow box sa intersection, hindi ka makapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ka ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makalalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot, letter B. Tiyak na makalalabas ka sa kabila nito. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? A. Tulungan ang naaksidente. B. Tumakbo at magtago. C. Tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ang naaksidente. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. B. Dalawa sa harap. C. Isa sa harap at sa windshield at isa sa likuran ng salamin. Ang tamang sagot, letter A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada? A. Kamatayan. B. Mas maraming kaibigan. C. Refreshment. Ang tamang sagot, letter A. Kamatayan. Ano ang pangunahing layunin ng hazard markers? A. Upang paalalahanan ang driver tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan. B. Paalalahanan ang driver para huminto. C. Para utusan ang driver na bumalik agad. Ang tamang sagot, letter A. Upang paalalahanan ang driver tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan.
Ano ang maaring masamang mangyari kung tumingin ka sa mata ng isang galit na driver? A. Maaring humingi ng paumanhin ang nasabing driver. B. Ang galit na driver ay maaring magdahan-dahan. C. Ito ay maaring mag-udyok sa galit na driver. Ang tamang sagot, letter C. Ito ay maaring mag-udyok sa galit na driver. Alin sa mga ito ang maaring lumampas sa itinakdang bilis? A. Kung ang driver ay may pasaherong may sakit or sugatan. B. Driver na may dalang nabubulok na kargamento. C. Driver na naghahanap ng CR o pahingahan. Ang tamang sagot, letter A. Kung ang driver ay may pasaherong may sakit or sugatan. Kung nais mo magpalit o lumipat sa mas mataas na gear upang mas bumilis at ang isang sasakyan sa kasalungat na direksyon ay mabilis na tumatawid sa iyong linya, ano ang iyong dapat gagawin? A. Maging alerto, huminto at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan. B. Igiit ang iyong karapatan sa daan. C. Agad na kumaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Maging alerto, humanda at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan. Ano ang iyong gagawin kung ang kaibigang pasahero ay humiling na bumaba sa hindi tamang babaan? A. Buksan ang pinto at hayaang tumalon ang pasahero. B. Huwag buksan ang pinto hanggat hindi nakakarating sa tamang babaan. C. Sigawan ang pasahero at buksan ang pinto. Ang tamang sagot, letter B. Huwag buksan ang pinto hanggat hindi makarating sa tamang babaan. Sinong mga driver ang hindi na kailangan pang gumamit ng seatbelt? A. Driver ng bus. B. Driver ng motorsiklo or tricycle. C. Driver ng SUV. Ang tamang sagot, letter B. Driver ng motorsiklo o tricycle. Ano ang dapat ilagay ng isang driver sa dulo ng kargamento na sumobra sa 1 metro ang haba sa kanyang sasakyan? A. Makintab na kulay itim na bandera o sako. B. Red flag measuring at least 30 cm by 30 cm. C. Wala. Ang tamang sagot, letter B. Red flag measuring at least 30 cm by 30 cm. Kapag sumunod sa isa pang kotse, itinuturing ng isang ligtas na patakaran na pagpapanitili ng distansya sa layo na hindi bababa sa A. 15 talampakan. B. Loob ng 2 segundong panuntunan. C. Espasyo para sa isang kotse. Ang tamang sagot, letter C. Espasyo para sa isang kotse. Ano ang magiging resulta kapag pinalitan ng hindi angkop na ilaw o bombilya ang headlight? A. Higit na malinaw ang daan lalo na sa gabi. B. Nakakagambala ito sa motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. C. Nakakagambala ito sa mga pasahero. Ang tamang sagot, letter B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. B. Bumusina. C. Magpatakbo agad. Ang tamang sagot, letter A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Matapos kang lumagpas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan A. Tingnan sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. B. Lumingon sa iyong nilagpasan. C. Huminto. Ang tamang sagot, letter A. Tingnan sa rear view mirror ang iyong nilagpasan. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa. B. Papalayo sa bangketa. C. Kahit anong direksyon. Ang tamang sagot, letter B. Papalayo sa bangketa. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng mga kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan. B. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan.
C. Tama lahat ang nasa taas. Ang tamang sagot, letter C. Tama lahat ang nasa itaas. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang nakasalubong. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. C. Tingnan ang nakakasilaw na ilaw. Ang tamang sagot, letter B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Kailangan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong A. 15 meters, B. 60 meters, C. 30 meters. Ang tamang sagot, letter C. 30 meters. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay nagbawal at may parusang A. 500 piso at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan. C. 100 pesos. Ang tamang sagot, letter A. 500 piso at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? A. 30 araw, B. 15 araw, C. 10 araw. Ang tamang sagot, letter B. 15 araw. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang A. 500 pesos, B. 500 pesos at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw, C. 750 pesos. Ang tamang sagot, letter C. 750 pesos. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. B. Lisensya, C. Lisensya at papel di sigurado ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Anong linya ang dapat mong gamitin sa 3-lane na expressway kung ikaw ay nagmamaneho ng kotse? A. Sa unang lane, B. Pangalawang lane, C. Pangatlong lane. Ang tamang sagot, letter B. Pangalawang lane. Kasama sa preventive maintenance ang pagsusuri ng lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ng LTO ang pag-renew ng pagpaparehistro, B. Maging mas pamilyar sa sasakyan, C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Sino ang may pananagutan kung ang isang motorsiklo ay ginamit sa krimen? A. May-ari, driver at backrider, B. Driver lamang, C. Driver at sakay nito. Ang tamang sagot, letter A. May-ari, driver at backrider. Sa pangkaraniwan, anong sasakyan ang maaring gumamit ng pangatlong linya ng expressway? A. Para sa mga truck at buses, B. Overtaking lamang, C. Mga kotse lamang. Ang tamang sagot, letter A. Para sa mga trucks at buses. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba sa sasakyan? A. Isara lahat ng mga pintuan, B. I-switch ang parking brake, C. Bumusina. Ang tamang sagot, letter B. I-switch ang parking brake. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang, B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang, C. Bawal ang mga motorsiklo.
Ang tamang sagot, letter C, bawal ang mga motorsiklo. Ano ang dapat gawin ng isang driver habang siya ay nagmamaneho sa pampublikong kalsada? A. Pagsagot sa tawag sa pamamagitan ng pag-text para makaiwas sa sakuna sa kalsada. B. Sagutin ang mga tanong ng mga pasahero ng maligalig. C. Mag-concentrate sa manobela at sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C, mag-concentrate sa manobela at sa kalsada. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang isa pang sasakyan ay gustong mag-overtake? A. Tumabi sa gilid ng kalsada. B. Bilisan ang takbo. C. Ipagpatuloy ang naturang bilis. Ang tamang sagot, letter C, ipagpatuloy ang naturang bilis. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang tamang sagot, letter C, bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Maaari ka bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B? A. Hindi, maliban kung pinahintulutan ng traffic enforcer. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Ano ang maaring mangyari kung ipinagwalang bahala ng driver ang sinyas trapiko? A. Aksidente o road crash. B. Wala. C. Sasaya ang mga pasahero. Ang tamang sagot, letter A, aksidente o road crash. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaniho ay ipapataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulang multa sa loob ng 15 araw. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulang multa sa loob ng 72 oras. Ang tamang sagot, letter B, kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulang multa sa loob ng 15 araw. Alin sa mga ito, kung pinapayagan na mababa ay maaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? Letter A, level ng radiator coolant. B, level ng radiator water. Letter C, level ng likido ng preno. Ang tamang sagot, letter C, level ng likido ng preno. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km kada oras na lugar. Letter B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maari kahit anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maari kahit sa anumang sitwasyon. Nagmamaniho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo, ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Ang top box ay nadisenyo para sa mga motorsiklo na aprobado ng DTI ay hindi kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta. A. Lahat ng nabanggit. B. Nakakabit ng maayos at ligtas sa motorsiklo. C. Makakakarga ng 2 buong helmet. Ang tamang sagot, letter A, lahat ng nabanggit.
Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak? A. Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan. B. Pagkumpiska ng lisensya at automatic na rebokasyon. C. Pagsuspende ng lisensya sa loob ng 2 taon. Ang tamang sagot, letter B, pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit na maayos pa ang kondisyon? A. Oo. B. Oo, basta't ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A. Sa mga taong nag-aaral magmaneho. B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. C. Sa oras ng emergency. Ang tamang sagot, letter B, kailanman ay hindi pinahihintulutan. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B. Gamitin ang busina. Ang driver ng tricycle ay kinakailangang magsuot ng A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. B. Jacket at salamin sa mata. C. Damit na may mahabang manggas at shorts. Ang tamang sagot, letter A, sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada? A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaaring mag-overtake. C. Maaaring mag-overtake anumang oras. Ang tamang sagot, letter A, maaaring mag-overtake kung ligtas. Ang chain ng driver ay dapat na regular na suriin ng A. Paglalagay ng sapat na langis o grasa. B. Paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. C. Paglagay ng langis at putulin ito kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter B, paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. Aling diagram ang tama? A. B or C? Ang tamang sagot, letter B. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, rota, lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot, letter A, mga sinyas na nagbibigay kaalaman. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? A. Saddlebag. B. Ekstrang gulong. C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, kondisyon ng motorsiklo. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Magsignal kung kinakailangan kapag bumabatak. C. Bigyan ng oras ang mga pasahero at ipakita ang pagsaalang-alang. Ang tamang sagot, letter A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumagpas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumagpas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo.
Ang tamang sagot, letter B, hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear kapag bumaba. Ang tamang sagot, letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Ikaw ay nasa no passing zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na A. Dilaw na linyang putol-putol. B. Puti na linyang putol-putol. C. Dalawang dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter C, dalawang dilaw na linya. Ang mga puting linya sa daan ay A. Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. C. Palatandaan na maaring lumusot sa pakanan o pakaliwa. Ang tamang sagot, letter B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ang dalawa o higit pang motorsiklo na kasama magbiyahe ay dapat magmaneho A. Sa sariling landas. B. Sa isang linya. C. Sa isang staggered formation. Ang tamang sagot, letter C, sa isang staggered formation. Ayon sa Republic Act 11235, kinakailangan ng mga driver na maglagay sa kanilang motorsiklo ng A. Dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod. B. Isang plaka sa likod. C. Tatlong plaka, isa sa harap, isa sa likod, at isa sa gilid. Ang tamang sagot, letter A, dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod. Ano ang dapat na kulay ng headlamp or headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asol. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot, letter C, puti na medyo dilaw o dilaw. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 3 feet by 3 feet by 3 feet. Ang tamang sagot, letter A, 2 feet by 2 feet by 2 feet. Aling larawan ang nagpapakita ng obstruksyon na paglabag? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter C. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching. B. Pillion riding low. C. Excess passenger. Ang tamang sagot, letter C, excess passenger. Ano ang ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border? A. Huminto at magpatuloy. B. Magdahan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C, magbigay ng karapatan sa daan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang jeepney. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Ang tamang sagot, letter A, bawal pumasok ang jeepney. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. School zone. B. Lugar tawiran. C. Palaruan. Ang tamang sagot, letter B, lugar tawiran. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo?
A. Oo, para tawagan ang mga pasahero. B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. C. Depende sa kalye. Ang paggamit nito sa pangunahing daan ay ilegal. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang driver na makakatulong na makaiwas sa road rage, maliban sa A. Pagiging mahinahon sa daan. B. Pag-iwas sa pagbubuelta sa karsada. C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang tamang sagot, letter C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ano ang hindi iminumungkahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? A. Pagtingin sa lilikuan bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang tamang sagot, letter C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ano ang dapat na kulay ng taillight ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B. Pula. Masasabing labis sa bilang ang mga nakasakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Ang tamang sagot, letter C. Higit pa sa 1 pasahero. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Baku-bakong kalsada. Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso or arrow na ilaw trapiko? A. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso or arrow ay malapit ng sumindi. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan o kumaliwa or dumiretso. Ang tamang sagot, letter B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso or arrow ay malapit ng sumindi. Ano ang kahulugan ng arrow or palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaring lumipat ng linya. Ang tamang sagot, letter A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso.